Okay, magandang araw sa inyong lahat. Welcome to Seminar in Education 2. In this video, I have two content na ile-lecture po sa inyo. The first one would be the content of the licensure examination for teachers. Ilan ang total items na tinitake sa licensure examination, ilan ang passing score, ilan ang weights at ilan ang average rating para ikaw ay makapasa for BE-Ed and for BS-Ed. And then the second content of this video lecture is I'm going to be discussing a model created for UEP licensure examination for professional teacher takers only. Kasi ang data nito ay nanggaling lang sa lahat ng nag-take ng licensure examination na graduate ng UEP. So ito ay predictor actually, sinasabi niya kung papasa ka ba or babagsak ka sa licensure examination based sa nakuha mo sa majorship mo, sa Gen Ed rating mo, at saka sa Prof Ed rating mo. So let me start with the first lecture. So let's proceed first to BE Ed. So sa BE Ed, dalawa lang naman yung subject na tinitake ninyo. That's Gen Ed and Prof Ed. Now, ilan lahat ang items na kinukuha for BE-Ed? It's actually a total of 300 items lahat pag magtitake kayo ng licensure examination for professional teachers. 150 items sa Gen Ed at saka 150 items sa Prof Ed. Now, gagawa tayo ng example, mag-compute tayo at titignan natin kung pasado ba o bagsak ang board result ninyo. So, halimbawa lang, ikaw, mayroon tayong case 1. Ang nakuha niya ay 75 points out of 150 sa Gen Ed at saka 75 points din out of 150 sa Prof Ed. Ang tanong, pasado ba ito or bagsak? Ipaliwanag natin. So, ang rating, ang pag-compute ng rating ng licensure examination ay napakasimple lang. It's simply the score divided by 150. Enter. And automatic, ang rating mo ay 50%. Wala na po siyang times 50 plus 50. Basta row score lang divided by 150. So, ganun din sa Prof Ed, yung row score mo ay 75 divided by 150, automatic ang rating mo ay 50%. Take note na may mga weights tayo for Gen Ed and Prof Ed under BE-Ed. So, kapag BE-Ed ka, ang Gen Ed mo ay 40%, at ang Prof Ed mo naman ay 60%. So kapag kukunin ko ang 40% ng rating mo sa Gen Ed, this is 50% times 0.4 lang ang gagawin ko, and your rating is 0.2. Ganon din naman sa Prof Ed, this is your rating in Prof Ed, 50% times 0.6, at yan yung iyong rating sa Prof Ed or sa weights mo sa Prof Ed. At ang average rating mo ngayon, i-add lang itong dalawang ito. Yan, i-add lang. Lalabas dyan, syempre, 50%, naka-percent na siya. So, ang tanong, pasado ba yan or bagsak? Well, ang general rule lang naman natin, the minimum passing general rating required is 75%. So, hindi po ito umabot ng 75, kaya bagsak po ito. Failed. Yan. Yan ang result niya. So, another case, let me show you another one. Paano naman kapag 113 out of 150 ang nakuha mo sa Gen Ed? Pasado kaya ito? Tingnan natin ang rating. So this is equals 113 divided by 150. Ang rating mo ay 75% pasado. Ibig sabihin, kapag 150 items lahat ang tinitake sa Gen Ed, dapat para makapasa ka doon ay 113 points ang makuha mo para maging 75%. So, paano pag hindi umabot doon? Halimbawa, 112 out of 150. So, tignan natin. Is equals 112 divided by 150. This is less than 75% eh. Actually, ang lalabas dyan ay 74% kung hindi ako nagkakamali. Kaya lang dito, ira-round off niya. Pag ginawa ko siyang percentage, lalabas na 75. But the truth of the matter is, kung titignan natin, yung decimal point niya equals 75% times
0.4, 0.30 ang lumabas para sa Gen Ed at saka yung weight naman ng Prof Ed, this is less than 75%, 0.60. Okay? Tapos pag i-add ko itong dalawang ito, so 0.30 plus 0.45, actually yung result nito, 74.93%. Ito actually ay bagsak pa rin. Bakit bagsak? Okay? Ang general rule nakalagay dyan is stricto 75%. So itong lumalabas na rating dito ay 74.93. Hindi siya umabot ng 75. Hindi po siya nira-round off. Saan ka ba bumagsak? Dito nagkulang ka ng isang puntos. Dahil ulitin ko, ang magiging passing na dapat mong laging mahit ay at least 113 out of 150 items. Dahil doon sa isang points lang na hindi mo nakuha, because this one is actually below 75%, in actuality it's 74.67, kaya ngayon ang general rating mo ay 74.93, which is not the minimum. Hindi niya nakuha yung 75%, bagsak pa rin siya. 74.93. So, sayang na sayang. Okay? Another case. So, let's show another case here. Paano naman pag ang taas-taas ng aking Gen Ed? 145 out of 150. Kulang na lang ma-perfect ko. Pero ang Prof Ed ko ay 74. So, tignan natin. I-compute natin ang rating mo. This is 145 divided by 150. Ang rating mo is 96.67%. Yan. Sa Prof Ed, that is 74 divided by 150. Ang magiging rating mo dyan ay 49.33%. So, palalaking ko yung decimal. Okay. Dito pa lang, may problema ka na. Oo, mataas ito. Pwedeng hilain ng Gen Ed mo ang Prof Ed mo. So, kapag kinumpute mo yung weights niya, tignan natin, times 0.4, siguro matutuwa ka dahil mahihila. Pero tignan natin, ipapakita ko sa iyo. Ang Prof Ed mo naman ay 0.6. So, ang sum ng dalawang ito, magiging 68. Oh, sorry, hindi pala umabot sa 75%. Pero, kahit hindi ko i-compute ito yung magiging dahilan ng pagbagsak mo actually. Itong 49.33. Dahil nakalagay din doon sa rules and guidelines ng licensure examination, ang minimum general passing rate mo or ang minimum na general average rating mo dapat ay 75 at no rating below 50% in any subject. So ito, okay pa to, no? Pero pag below 50, automatic, bagsak ka na kahit hindi natin i-compute yung iyong general average rating. So dito pa lang, kitang-kita na nabagsak. So yan yung mga cases kung kung saan ka babagsak or papasa sa licensure examination for BE-Ed, no? So inuulit ko, ito ang importanteng maintindihan ninyo. Dapat ang makuha nyong score sa Gen Ed, Prof Ed o kaya sa majorship ay at least 113 para maging 75% ang rating nyo. Any of this of Gen Ed, Prof Ed and majorship. Okay? Another case, sa secondary naman tayo. So halimbawa, case 1, Gen Ed mo ay 74, Prof Ed mo ay 145, major mo ay 145. Again, ulitin ko, per subject ay 150 items. So kapag secondary ang iyong program, ibig sabihin ang total items na ititake mo sa licensure examination ay 450 items. Okay. So let's compute for the ratings. So very basic. This is equal 74 divided by 150. Ang rating mo ay 49%. Okay? So makikita mo na, no? Dito sa note, with no rating below 50%, patay ka dyan. Dahil meron ka kaagad 49%. Kahit na ang taas-taas ng Prof Ed mo at major mo,
kahit i-compute natin ang rating mo dyan, 97 yung Prof Ed, at saka 97 din itong majorship, akala mo hihilain ng dalawang ito yung Gen Ed mo, pero nagkaroon ka na ng problema dahil yung second guideline niya na no rating below 50% ay hindi mo na-hit. Kaya bagsak panigurado ang rating mo kahit pasado pa sa 75 yung general average rating mo. So kung i-compute natin ang weights nito, 49% times 0.2 naman sa Gen Ed, tapos 40% sa Prof Ed at saka sa majorship. So this one, majorship times 40%. And then i-add natin itong tatlong ito. So kapag in-add ko itong tatlong ito at kinonvert ko sa percentage, ang rating mo ay 87.2. Sa tingin mo pasado, no? Sa general rating. Yun yung first assumption. Dapat above 75. Pero yung second assumption ay hindi mo na-hit dahil ito ay below 50%. Meron kang below 50% sa isa sa tatlong ito, automatic ang lalabas sa rating mo ay failed. Okay, so I hope naintindihan nyo yung part na yan. Case number 1. Case number 2. Oh, napakaganda. 113 ang Gen Ed mo, 113 ang Prof Ed mo, 113 ang majorship mo. Ano sa tingin mo ang rating mo dito? Pasado, pasado, pasado. Okay? Automatic, papasa yung result nito. So kung i-compute natin, yan, 75 lahat yung lalabas na rating dyan. At kung i-copy-paste ko yung formula na nilagay ko dito, okay? First assumption, pasado yung general average rating ko, minimum is 75, okay? And then second assumption or second premise, no? Dapat wala akong below 50 sa tatlong ito, Gen Ed, Prof Ed, at saka majorship. Ibig sabihin, yung aking rating ay pasado. Okay, that is case number 2. Case number 3, I have 75 sa Gen Ed. I have 145 sa Prof Ed, 145 sa majorship. So ano kaya ang lalabas na rating ko? Okay. Lumabas ang rating ko ay 50% sa Gen Ed. Okay. Pasok. Kasi hindi naman siya below 50. 97% sa Prof Ed, 97% sa major. So ano ang aking weights at saka ano ang aking general average rating? Pasado kaya or bagsak? Pag i-compute natin yan, lalabas ang general average rating mo ay 87.33%. Siyempre, pasado dahil yung first condition na minimum of 75 ay pasok at saka second condition, no rating below 50 ay pasok. Meron kang 50 dyan, pero hindi siya below 50, kaya pasado pa rin. So kahit naka 50 ka dyan, pasado ang iyong licensure examination. Okay? So, last case, may gusto lang akong i-highlight dito. 93, akala mo mataas, ano? Pero pag kinuha yung rating dyan, parang dehado. Hindi naman siya below 50, pero kapag kinumpute natin ang general average rating mo, ay below siya 75. So, ibig sabihin, ito ay bagsak pa rin. Yan, this is 62. It's below 75. So, ang rating dito ay failed. So, I hope ito ay maliwanag sa inyo, yung dalawang condition na ito. Para makapasa, ang general average rating dapat ay at least 75 at ang rating, no, sa bawat subject, wala dapat bababa sa 50. Kung nagkaroon ka ng halimbawa 49.33, bagsak pa rin po yun. Hindi ka makakapasa sa licensure exam. So, naipaliwanag ko ngayon ang conditions sa pagpasa sa licensure examination for BE Ed,
na 2 subject lang at saka sa secondary na 3 subject kasama si majorship. Siyempre, magkaiba ang weights nito. Majorship is 40%, Prof Ed is 40%, and Gen Ed is 20% for secondary. And then for BE Ed naman, meron kang 40% sa Gen Ed at saka 60% sa Prof Ed. Okay, so papaano naman yung pangalawa na content ng ating lecture? Okay, so merong mga condition dito na na-predict ng ating predictor. Predictor actually ito. So, wag kang mabahala. May mga ibang opportunity ka pa, no? This is, by the way, a result of a research. So, ang nangyari sa research na ito ay kinuha yung lahat ng record ng nag-take ng licensure examination na graduate lamang ng UEP. So, ang model na ito or ang predictor na ito ay para lamang sa graduate ng University of Eastern Pangasinan na nag-take ng licensure examination for professional teachers. So ganito, ipaliwanag ko po sa inyo. Maraming variables actually ang pinasok or ginamit para ma-predict kung papasa ka ba sa board, kagaya ng gender mo or sex. Kung babae ka ba o lalaki, papasa ka ba sa board? Sinama yan sa research. Kung ikaw ba ay nag-take ng exam ng taon na ito, before year 2000, above 2002, ano ang chances o ano ang percentage ng iyong pagpasa sa board? Actually, maraming variables ang ginamit dito, pero with the computation ng significant variables, lumalabas na ang mga significant lang. Number 1 ay majorship. Yan ang pinakaunang significant variable na makakaapekto sa iyong licensure examination. Pangalawa ay ang general education rating. Pangatlo, yung Prof Ed rating. Meron ding lumabas dito na pang-apat na variable, which is kung kailan ka nag-take, kung during 2022, no, or later than 2022, or after year 2022. Yun. Lumabas yung variable na yun eh. So, simulan natin sa pinakataas. Okay? So, ang ginamit dito na statistical tool ay yung classification tree. Okay? So, in-input ko lahat ng data ng nag-take ng licensure exam. Inayos ko yung mga variable. At ito yung lumabas na predictor. Ikukwento ko sa inyo kung ano yung mangyayari. So, unang-una, pag-usapan natin ang majorship. Sinasabi ng predictor na ito na kapag ang majorship mo, ang rating mo ay 62, ano ang ibig sabihin ng 62 na ito? Ito yung 93/150 sa majorship. So, balikan natin yung pinakita ko kanina. Ito yon. Kapag ang nakuha mo sa majorship ay 93 out of 150, no? Sinasabi ng predictor na ito o ng model na ito, ang chances mo ng pagbagsak ay 100%. Okay, so kung 62 and below ang nakuha mong rating o kaya ang score mo ay 93/150, sigurado 100% automatic bagsak ka. Sinasabi kasi ng research na ito na malaki ang relationship ng majorship sa pagpasa mo. Karamihan ng pumabagsak sa board, bagsak din sa majorship. Karamihan ng pumapasa sa board, pasado rin sa majorship. Yun yung sinasabi ng research na ito. No? So, kailan ka naman magiging 100% napapasa sa board? Ito yon, yung majorship din ang tinignan. Hindi na tinignan yung Gen Ed saka Prof Ed. No? Ito yung kasiguruduhan. Kung ang majorship mo ay 82, above 82%, no? So, kung i-compute natin yan, ilan ba yung score ng 82%? Okay, tignan natin. So, kung 82 yan, ang score dapat na makuha mo sa majorship ay 123. Okay? Yan, 123. 123 divided by 150, okay, ay 82%, eksakto. Pero ang sinasabi sa predictor dapat mas mataas daw sa 82%. So, ibig sabihin, kung ang score mo ay above this 123, sigurado, kahit hindi na natin tignan ang iyong Gen Ed mo at saka Prof Ed mo, wag lang bababa sa 50% ha, yung Gen Ed o kaya yung Prof Ed, wag lang bababa doon.
panigurado, sinasabi ng predictor na ito, yung model na ito, 100% papasa ka kapag ang rating ng majorship mo ay above 82%. Ulitin natin, yung raw score nun ay at least 124 out of 150 points. Okay? So, yan yung mga extremes na 100% na babagsak at saka 100% na papasa. Paano naman, sir, kapag hindi ko naman nakuha yung 62%? Parang ang nakuha ko lang ay 65% na rating. Sinasabi ng model na ito na ang chances mo ng pagbagsak ay 90%. Mataas pa rin. Okay? Chamba-chamba lang, no? Paano naman kapag 75 halimbawa, yung rating mo ng majorship, ang eksaktong nakuha mo sa score ay 113 over 150. Ibig sabihin yun ay 75% sa majorship. So, ang sinasabi ng model na ito, ang chances mo ng pagbagsak ay 44%. Ang chances mo naman ng pagpasa ay 56%. Okay? Dito, sa chances na ito, may sinasabi pa siya, may ine-explain pa siya. Okay? So, kung ang majorship mo ay 75%, ano naman yung kasiguraduhan na kapag 75% ang majorship ko, ay makaka 100% pa rin yung chances ko ng pagpasa ng board. Titignan ngayon natin yung Prof Ed mo. Okay? So kahit yung majorship mo ay 75, kung ang Prof Ed rating mo naman ay above 78, sinasabi ng model na ito na 100% papasa ka sa board exam. Okay? Yung extremes lang ang gusto kong ipaliwanag dito. Okay? So, dito pa rin tayo. Kung 75% ang majorship mo, pero ang Prof Ed mo ay below or exactly 74% ang rating mo, sinasabi din ng model na ito na 100% babagsak ka sa licensure examination. Okay? So, may second case kasi ito, no? So, dito naman 50-50 na, no? So, kahit na 75% yung iyong majorship at yung Prof Ed mo ay 75 din or 74 or 78, malayo. Parang 50-50, 53% lang ang chances mo para makapasa. Okay? So, gusto ko lang ipaliwanag yung mga extremes para maliwanag din sa inyo. Itong model din na ito, sa kabila naman, 68% yung rating mo, no? Tapos, 68% din yung Gen Ed mo. Ang sinasabi ng model na ito, 100% babagsak ka. Ganon. No? So, ano ba yung kahalagahan ng model na ito para sa University of Eastern Pangasinan? Marami tayong pwedeng i-take away dito. No? Ibig sabihin, sa Seminar in Education 2 na subject natin, mahalaga na makakuha ka ng mataas na grade or mataas na points. No? 'Di ba 50 items yung kinukuha na or pinapa-exam namin sa inyo. So, ilan ba yung dapat na makuha mong score para ma-equivalent ito na above 82%? So, mag-compute lang tayo ng konti, no? So, kung 150 items, this is 123. So, yung 123, i-divide lang natin into 3 para maintindihan natin, no? Kung ano yung kailangan mong makuha pag 50 items lang yung test. Okay, so kung 41 out of 50, tingnan natin. 41 divided by 50, lumalabas na 82. Okay? Pero sa model natin, ang kailangan natin ay above 82%. Okay? Above 82%, greater than 82%. So, kapag 41 out of 50 ang nakuha mo, 82% lang yan. So, ano ba yung score na dapat mas mataas sa 82%? Ibig sabihin, 42. Okay? So, ang ititrain natin sa inyo para siguradong pasado kayo sa board exam, sa majorship pa lang, sa inyong mga forte, lalo na sa BE-Ed, ang kinoconsider nating majorship ay yung Gen Ed ninyo. Okay? General Education, kasi lahat yun parang major nyo na. So,
pagdating sa majorship, ang lagi niyong i-hit na target para sigurado pagdating sa licensure examination ay pasado, no? Ay dapat 42 and above over 50. Okay? Yun yung gagawin nyo laging goal para hindi kayo mag-worry, no? Kasi maganda yung sinasabi ng model na ito. Meron na tayong nakikitang boundary. Hindi kailangang i-perfect yung exam. At least 42 or yes, at least 42, sinasabi ng model na ito na kapag UEP graduate ka at nakuha mo ay 42 out of 50, yun, malaki ang chances mo na pumasa ng licensure examination for professional teacher. Okay? Teacher or sir, paano naman pag hindi ko laging nakukuha yung 42? Paano naman kapag 75% lang, no? Ibig sabihin ng 75% ng tamang score, no? That is around 38 points over 50. So that is 38 divided by 50. No, 76. 37, tignan natin. 37 divided by 50. That is 74. So, mababa yung 74. Pero tignan natin, no? 37 or 38, 74 or 75 or 76. Okay? Meron tayong model na naman dito na pwedeng sundan. Dito ka ngayon titingin ng model mo. Okay? Sir, hindi ko kaya yung majorship ko hanggang 75% lang ako or hanggang 37 out of 50 lang yung nakukuha ko. Ano yung chances ko para 100% pa rin na makapasa ako sa board? So kung yun ang laging tinatahak ng achievement ng majorship mo, ay dapat suportahan mo ng Prof Ed. Sinasabi ng model na ito na pagdating sa Prof Ed mo naman, dapat above 78 ang makuha mong grade. So, by next semester, no, seminar in Education 3, no, kung hindi mo man ma-perfect ang majorship mo at laging 75% lang ang nakukuha mong tamang sagot, ay make sure na sa Prof Ed mo, dapat above 78% ang nakukuha mong tamang sagot. Para pag nag-combine yung dalawa, yung majorship at saka yung Prof Ed, ay 100% kang papasa sa board. Yun yung ibig sabihin ng model na ito. So I hope nakakatulong sa inyo, no, itong model na ito. Meron pa akong gustong ipaliwanag dito, no. So halimbawa lang 75 ulit, 75% lang yung nakukuha mong rating sa iyong board, sa iyong majorship. Pwede rin namang at least, sabi niya kasi dito, no? So, kung ang range na nakukuha mo ay below 82 lang, so 75 to 82 lang yung rating mo sa majorship, may pag-asa pa rin para makasiguradong 100% papasa ka sa board. Sa model na ito, tinitignan ulit yung Prof Ed. Dapat above 76%. No? Kung dito, ang model na ito, 68 to 75 yung majorship mo, dapat yung Prof Ed mo ay above 78 para 100% yung chances mo na makapasa sa board. Dito naman, kung ang ranges ng majorship mo ay 75 to 82%, ang rating pagdating sa Prof Ed, dapat above 76% yung Prof Ed para masasabi nating 100% din yung chances mo na makapasa sa board. Okay? So kung may clarification kayo, just comment down below para mabasa natin at may paliwanag ng mas maayos kung may mga gusto kayong itanong sa model na ito. Okay, I'll be posting this soon. Medyo malaki kasi itong model na ito, hindi ko siya mai-print in a small size lang ng bond paper. But then again, ito yung nagiging basihan na namin para masiguradong ang lahat ng UEP graduates ay makahit ng overall rating na 100%. Siyempre, ang CTE gustong ma-achieve, current status kasi natin is around 70%, no, ang passing rate natin sa board exam. So,
Ang gusto natin, gradually tumaas yan from 70 maging 80, maging 90% hanggang sa maging 100% ang passing rate ng UEP. Medyo mataas ang pangarap natin, pero libre namang mangarap. No? Sa tulong ng model na ito, gradually maisa sa ayos natin ang rating ng University of Eastern Pangasinan. Ito yung magiging guide pa namin. So, itong model na ito, hindi naman siya fixed. Pwede itong i-improve pa based doon sa latest na result ng mga nag-board nitong nakaraang March at saka nung last year na September. Kasi yung data na ito, ang data na nilalaman nito is since 2014 hanggang 2022 if I'm not mistaken. So kailangan pang dagdagan ng data ng 2023, 2024 para ma-improve pa yung prediction ng model na ito. Okay, so ito ngayon ang inyong activity. Naipaliwanag ko na kung ano yung kailangan yung ma-hit na score sa licensure examination based on your Gen Ed Prof at saka majorship. So sa short band paper o kaya sa A4 size na papel, isusulat nyo ngayon ang reflection ninyo doon sa mga achievement nyo sa majorship seminar in Education 2. Mag-submit kayo ng self-assessment and a reaction to this lecture. So, ibig sabihin ng self-assessment, tutukuyin nyo ngayon kung ano ang strength nyo. Noong Seminar Education 1, yung Gen Ed, mataas ba ang nakuha nyo noon? Tapos yung Seminar in Education 2 ngayon, mataas ba yung nakukuha nyo ngayon? That is what we want to know para makita namin yung confidence level nyo. Based dito sa explanation ko, no? Siguro, baka nadadalian kayo, ay 113 lang pala yung kailangang makuha out of 150 para makapasa sa board. Baka ang iniisip ng iba, 75 over 150 ang passing score. Ay hindi po. 113 talaga ang kailangan na makuha para siguradong ang rating ay 75% sa tatlong subject na ito. At saka syempre sa general average rating, lalabas yung 75. No? At least 75% yung general average rating. Okay, so ulitin natin. On a short band paper, please write your self-assessment kung kumusta ang inyong majorship based doon sa assessment na pinagagagawa natin from assessment 1 to 5. And of course, aside from your self-assessment doon sa inyong result sa majorship, ay magbigay din kayo ng reaction sa lecture na ito. Thank you so much for listening. We'll see you in the next assessment. Goodbye.